Thank you, bossing. Amigo, no? So for today's video, let's talk about the chain and sprocket of this motorcycle o itong aking Yamaha Sniper 155. Pag-usapan na rin pala natin mga amigo kung ano ba yung mas maganda, yung CVT type na motor. Ano nga ba ang mas maganda, yung Decadena or yung CVT type, no? Mas komportable ako sa Decadena. Bukod sa practical kasi ako, mas madali siyang i-repair, madali siyang linisan kasi naka-open na siya unlike nga sa mga CVT type, no, nakikita nyo naman kapag yung mga nililinisan yung CVT ng isang scooter, ang dami pang binabaklas na something na ganyan, di ba? Unlike sa Decadena, degreaser lang sapat na or yung joy nga lang, yun actually yun talaga yung ginagamit ko, yung joy talaga. Gumagamit lang ako ng mga like degreaser or yung iba pang klaseng panlinis ng kadena na mas mapapadali kapag makapal na talaga yung langis o yung mga grasa na ando nakapalibot sa sprocket. Pero sa akin okay na yung yung joy lang, sapat na sa akin yun. So U-turn pala muna tayo dito, na lang tayo dito. Peace na lang tayo. Thank you. Kasi bawal nga mag left turn dun mga amigo dun sa bandang side na yon. And bawal din mag U-turn dito, bandang lagpas lang dun sa may mga barrier. Kasi may nanguhuli nga dyan mga amigo, no, na mga enforcer. Pero hindi pa naman ako natsatambahan di. Kaya ayun, kailangan natin mag-ingat. So yun nga, since naging owner din ako ng scooter like Mio Sporty nga dati, nung mga panahon hindi pa uso NMAX, Aerox, wala pa nung time na yun puro Mio Sporty pa lang yung mga motor nun. Yung ginamit ko sa college mga amigo, no, yung Mio Sporty ko na kulay pula. Actually na-vlog ko siya dito sa channel na to. Medyo matagal na yun, nagsisimula pa lang ako sa vlogging nun. Pero nga, ramdam ko talaga yung malakas na gas doon. Gusto ko pa nga mag-commute nung time na yun kaysa pumasok sa school na motor. Dahil nga yung motor ko noon is Mio Sporty, napakalakas sa gas. Bali kalahati ng allowance ko noon napupunta lang sa gas dahil nga medyo malayo din yung pinagmumulan ko mula sa bahay papunta sa school. So yun lang naman, kung ikaw ay practical na tao mga amigo, medyo mapapagastos ka pagdating sa scooter. Sa mga sa mga automatic, no? Parang sasakyan lang din yan malakas talaga yung mga automatic na sasakyan compare natin sa mga manual. Malakas lumaklak sa gas. Karoon ako ng RS125 mga amigo. Yun talaga, yung sobrang tipid ng motor na yun, kahit carb type lang yan mga amigo, sobrang tipid nung RS125 ko na yun. And doon ko na ikumpara talaga na mas okay para sa akin tulad ko na practical, mas okay yung mga manual na motor. Yung mga Decadena, no? O kaya kahit semi-manual tulad nga nung RS125 ko na hindi naman siya di-clutch, pero siya, semi-manual siya na motor. Tsaka at the same time, di ba mga amigo, yung paglilinis ko sa kadena, hindi ko na dadalhin sa hindi ko na siya dadalhin sa mga motoshop para ipabaklas, kasi ako kaya ko na siyang linisin. Yun yung advantage kapag kapag Decadena yung motor natin. Comfortability naman yung hanap mo, mas better talaga scooter, especially sa mga long ride. Kung yayamanin ka naman, di ba? Sabi nga nila, marami akong naririnig pang mahirap nga lang daw yung mga naka-manual. So tulad ko lang din, mahirap lang din ako, di ba? Mas okay sa akin yung manual kasi mahirap lang din ako
Pero hindi ako papayag na hindi ako yayaman, di ba? Oh, solid pa rin talaga dito sa Philippine Arena, mga amigo. You know, makikita nyo. Ang ganda ng view pagdating dito sa taas. So ito yung NLEX southbound, yung sa kaliwa. Yung galing sa kaliwa, yun yung southbound papuntang Manila. And yung sa kanan yung papuntang north, pa Baguio, pa Tarlac. Kabila na yun sa bandang unahan, mayroong mga food park, tapos mga lugawan. Ang kulang na lang dito is yung taho eh. Hinahanap ko yung mga taho dito na ano, tulad dun sa ano, papuntang Antipolo, no, na mga taho. Parang gusto ko yung mga ganun. Lugawan, yan, nakaano na ako dyan, nakatry na ako dyan. Solid din dyan. Wala mga taho dito. Gusto ko taho eh. Goods din dyan mga amigo na sa lugawan. Kung malapit, kung may mga nanonood sa atin, kung meron na malapit dito, ma-recommend ko sa inyo yung lugawan. Nakakapag-try na kami dyan, napaka-solid. Sarap ng lugaw dyan. Tsaka yung lemon juice, solid. Ipapakita ko sa inyo yung kadena ko ngayon after 2 years and 1 month. Ayan, yan na siya mga amigo. Dati gold na gold yan mga amigo. Grabe, napakaganda ng itsura niyan. Pero ngayon, since nga tumanda na, nagamit na rin siya, ilang odo na siya. Parang nasa, I think nasa ano siya eh, nasa 25,000 odometer na tong kadena ko. Pero 'di ba? RK yan eh, 'di ba? Napaka-solid. Kaya nga binili ko tong motor ko na to kasi marami nag-recommend sa yung motor to. Kaya nga binili ko rin tong kadena na to mga amigo, or yung chain and sprocket ng RK para sa Sniper 155 kasi nga ang dami rin nag-recommend sa akin ng mga amigo ko, na mga kaklub ko, na mas okay daw to. Nakikita ko sa kanila eh na maganda rin tignan sa motor yung gold na combination, 'di ba? Simple lang siya, 'di ba? Ano pala to? Kuryente pala to. Yun nga, disadvantage nito mga amigo para sa akin is yung pag lumuwag siya or kapag hindi mo siya na-adjust, yung lagitik talaga, yun yung pangit dito. Yung maiingayan ka kapag nadaan ka sa mga lubak or rough road man, no, maririnig mo yung lagitik dito sa kadena. Minsan nakakaumay, nakakairita din minsan, pero ako nasanay naman ako na parang naging normal na sa akin yung lagitik sa kadena. At saka mga amigo, yung ingay ng kadena kapag hindi siya nalagyan ng lubricant. So ako nilalagyan ko siya ng oil mga amigo. Yung mga sobrang oil na ginagamit ko pang change oil, yun yung ina-apply ko dito sa kadena ko. And yun, okay naman siya, naging effective naman siya. Nawawala naman yung sobrang ingay kapag naka-under tayo or yung nasa hataw mode tayo, di ba? Kasi kapag walang lubricant yan, tapos yun nga, ano lang siya, tuyo lang siya, yun yung problema. Maingay talaga siya mga amigo. At isa pa doon mga amigo is yung kinakalawang siya. Yun nga, pasok na rin doon mga amigo pag di mo siya nilagyan ng lubricant. Kakalawangin siya, no, kapag hindi mo siya nilinis. Tapos yun din, kapag nabasa siya ng ulan tapos hindi mo siya nilinis at nilagyan ng lubricant, ang mangyayari, kakalawangin. Yung tumutulo na mga amigo yung ano, yung maambo na. Sisilong muna ako. Shish, naabutan pa ako ng ulan. Ito rin yung disadvantage pag nakamotor, ano? Woo, solid. Nakaligo na kasi ako. Sarap sana maligo sa ulan. Sa scooter naman mga amigo, yung disadvantage niya naman, yun nga, ang pagbaklas. Parang yun na yun, ano, comfortability lang talaga yung para sa akin sa scooter. Pagdating sa CVT kasi, ewan ko eh, yun na, disadvantage para sa akin eh. Yung pagbaklas, tapos yung gastos, di ba? Alam ng mga naka-scooter yan kasi ako dati nung naka-Muse 40 ako nga, di ba dati, grabe yung gastos ko nung panahon na yun. Nung nasiraan ako ng CVT. Ang unang nasira sa akin nung time na yun is ano lang eh. Tawag dito, belt lang. Tapos nung dinala ko sa shop, sabi palitan na daw lahat. Ang nangyari, napag-asas ata ako nung mga nasa 6,000, mga gano'n. Kaya after nun, binenta ko na. Hindi naman siya binenta, ginamit ko pa naman siya. Pero ayun nga, parang ano na ako, nakornihan na ako pagdating sa gastos, no? Grabe, takas ng ulan na ito. Abutan pa ako. Sinong muna tayo dito?
yun nga mga amigo. Nagpatila muna tayo ng ulan. And umaambon pa rin, no? Dahan-dahan na lang tayo pa uwi. And hanggang dito na lang yung vlog natin. Again, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood dito sa YouTube channel natin. God bless you all mga amigo. Ingat kayo palagi sa daan. Once again, this is Amigo na nagpapaalala sa inyo na huwag niyo kalimutang laging ride safe. Peace out. Sabudi! Na di ko maintindihan, daing ng tao'y di pinapansin, nililipad ng hangin. Pangkain sa araw-araw, di malaman paano pagkakasyahin. Lalong yumayaman ang mga mayaman, lalong naghihirap ang mga mahirap. O narito ko sa isang lugar na di ko maintindihan, walang ginagawa ang mga walang awa, walang magagawa kahit pang umawa, magmakaawa, bumaha ng mga luha. Bumaha ng mga luha. Narito ako sa isang lugar ng mga taong